Sino itong congressman? Nasabi nila ay maingay daw pero supot naman. Naku po, pag-uusapan natin yan. Unya-unya ha, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, mga issue muna sa lipunan na napaka-importante dahil isa pa tong si Marcos naman daw ay talagang nakalatay na. Yan ang hinala ng iba. Ano ibig sabihin na nakalatay? Liwanagin mo yan, Banat Bay. Ikaw naman talaga, oh. Si Marcos daw ay nakalatay na dahil siya daw ay nagpapahinga. Gago! Oo, yan daw ang bali-balita ngayon na siya daw ay nagpapahinga ng todo-todo to the point din na siya nakaka-attend sa mga event ng palasyo at todo naman ang pagtatanggol ng syempre alam nyo na ng mga amuyong niya, mga nakapaligid sa kanya, todo-todo ang sa kanila, pagtatanggol dito kay Marcos. Dako. At isa sa mga amuyong niya, ay wala, sinuhulaan niyo kung sino. Sigurado ako, mahuhulaan nyo kung sino yung amuyong niya. Number 1 na amuyong niyang tagapagtanggol, tagahigop ng utot ni Marcos. Ha? Ay walang iba kung hindi si... O, kayo na bahala magsabi dyan. Ay, mamaya, tayo na naman ang pagkadisketa ng Malacanang eh. Hindi kasi alam mo, matindi ang bali-balita ngayon ha. Sabi nila meron pa daw nagte-text, yung mga ganyang kaululan nila. Natatawa lang ako eh. Sila ang nag-clickbait ika nga. Bakit? Alam niyo mga kababayan, sanay na ho tayo sa ganyang klaseng style nitong mga Marcos loyalist na ito, mga Marcos defender na ito. Ha? Yung style nilang sila yung magpapakalat ng fake news sa social media o di kaya sa text tapos yung iba naman medyo hindi muna iniisip bago mag-share. So sineshare o di naman kaya binabalita. Tapos pag ginawa nila yon pain yun pain. Ibig sabihin mga kababayan, alam mo yung pain, di ba? Yung parang sa isda, akala mo bibigyan mo sila ng uod. Yung isda naman, kinakagat yung uod. Yung pain, baga, ano mangyayari? Ikaw ay mahuhuli. So ganun ang ginagawa nila, naglalagay sila ng pain ng mga fake news. Di ba? Maglalabas sila ng mga kung ano-anong fake news dyan. Tapos pag yan ay kinagat mo, siguradong ma-re-report yung account mo, mabablock yan, at yan ay una yung tao hindi masyado makikita yung yung tinatawag na shadow ban. O kung hindi naman shadow ban, baka totally matanggal na yung account mo kasi nga naloko ka, nabitag ka, nag-share ka ng fake news na galing din naman sa kanila. Yan ang totoo, galing din naman yan sa kanila eh. Wala naman tangang magpe-fake news ng patay na ganito. Walang ganun, wala. Siguro yung mga may ilang vlogger na mahilig sa chismis, alam mo na, yung mga vlogger na for the content lang, may mga ganyan talaga. Hindi natin maiwasan yan. May mga ganyan si Raulong, mga tarantadong vlogger na for the content. Pero yung iba kasi nadadala din yung iba. Nangyayari tuloy, wala na nakakakita ng kanilang mga account dahil nasyasyado ban na. Panoorin ho natin itong isang defender ni Marcos na kung saan balubaluktok na logic, pinaninindigan pa. Ito. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po kanya nararamdaman. Ay, tama nga naman yun. Para bagang masakit ang tiyan, nagtatay ako, yun na kagad ng conclusion. Maraming dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan mo. Diba? Kaya maling-mali dito si Aling Claire eh. Ito si Aling Claire talaga, sabit-sabit talaga to eh. Sabi niya para bagang mas reliable kung ang nagsabi yung taong nakakaramdam. Diba? O kung sa kunwari, ikaw may sakit ka, masakit itong likuran ko. Naku, muscle spasm lang yan. O kaya naman mag-google dyan, masakit ang ganito na kagad. Mag-conclude na. Maraming dahilan yan eh. Hindi naman pwedeng, porket ikaw yung nakakaramdam, malalaman mo na kaagad kung ano yung sakit mo. Hindi pwede yun. Kailangan talaga pinag-aaralan yan. Hindi pwedeng ikaw agad-agad ang makakaalam porket sumakit. O hari, halimbawa, sumakit yan mo dahil nagtatay ka. Akala mo nagtatay ka lang. Simpleng pagtatay lang yan. Siguro, nakakain lang ako ng buhok, ng balot. Siguro, nakakain lang ako ng hindi sariwang itlog. Ganun. Kain kasi ng kain, pati itlog kinakain. Hindi dapat kinakain ng itlog eh. Di ba? So, malamang ganun. Sasabihin mo, nakakain lang to ng bulok na itlog. May century egg nga eh.
Ibig sabihin, maraming dahilan kung bakit nagtatai yan, di ba? Pwedeng iba't ibang dahilan yan. May other pang symptoms siya. May other na cause. Hindi lang naman sa dahil nakakain ng ganito. Hindi pwedeng ganun lang. Ibig sabihin, may iba pang dahilan. Yun ang sinasabi nung nagtatanong dito. Bakit mas maalam pa yung presidente? Dapat yung doktor niya magsabi, ano ba talagang kalalagayan? Kaya nga dito sa pagtatalo o pagbabasagan nila nung isang reporter, sinasabi ng reporter, pwede bang makahingi ng medical certificate? Pwede bang makahingi ng medical report mula sa doktor? Para alam talaga natin kung anong kalalagayan ng presidente. Ito si Aling Claire, panay baluktot ang mga kasagutan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung... Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. so ganito na lang. Huwag ka na magpa-doktor, okay? Aling Claire, huwag ka na magpa-doktor. Kasi kung ang dadahilan mo lang, katawan naman niya yun. Siya nakakaalam ko ano yung nararamdaman niya. Huwag ka na magpa-doktor. Huwag ka na magpatingin. Ikaw na lang. Punta ka na lang sa ChatGPT o di kaya sa Gemini, Google Gemini. Doon mo na lang. Wari, nakaramdam ka ng masakit ang aking paa. Nako. May spray nako. Tanong ka ngayon kay ChatGPT. Anong gamot sa masakit na paa? Tapos, gano'n na. Huwag ka na magpunta ng doktor. Di ba? Para imbestigahan o tignan, magkaroon ng mga test bago bigyan ka ng gamot. Ikaw na lang manghula. Anyway, ikaw naman ang may alam doon sa sarili mo. Tama bang lohika yan? Hindi ako nagtatanong lang ako sa mga logical people na nanonood ng Banateros. Alam mo naman dito sa Banateros, napakaraming logical na na mga tao dito, mga matatalino. Ang tanong, tama bang lohika na pag ikaw ay may sakit na nararamdaman ay ikaw ang makakapagsabi kung ano ang iyong nararamdaman at ano ang iyong kagamot, di ba? Ayan ang tanong di ba? So kayo na pong bahalang conclude. Ano sa tingin ninyo? Nasa lohika po ba itong si Aling Claire? O nananaginip na naman to ng gising? Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Syempre. Kasi siguro malamang, hindi ako sure Hindi ako sure. Pero bakit ganun ang sinabi ng doktor? Para bagang nagdulot ng pagdududa doon sa nagtatanong na reporter. Bakit tila merong pagdududa doon sa reporter? Ano ba talagang kalagayan? Kasi may nakausap siyang doktor doon sa mismong ospital na kung saan nagpagamot si BBM. So, ibig sabihin, may alam, ayaw lang sabihin kasi alam mo naman, pwede siyang idemanda dyan yung doktor pagka nagsalita siya kung anong sakit ni Marcos, bawal yun. Any particular person, bawal yun. Merong privacy pagdating sa sakit ng isang tao. So, hindi niya pwedeng pabanggit yung pangalan niya. At hindi rin pwedeng banggitin kung ano yung sakit na yun. Pero gayon pa man, ito'y nagdudulot ng duda. Bakit may ibang tila sinasabi yung ibang doktor dyan sa loob daw nung pinagpatinginan ni BBM, iba ang sinasabi sa nire-report sa taong bayan. Kaya nga ang hinihiling ng reporter, hindi naman po siya nagkakalat ng fake news
Sabi lang nung reporter, hindi po ba mas maganda kung magkaroon tayo ng medical report or medical certificate coming from the doctor ni BBM? Yun lang naman ang hinihingi ngayon. That's a valid reason, di ba? That's a valid argument na pwede ba, ma'am, hingi ka na lang kami ng medical certificate kung ano man yung sakit. Yun nga may mga sakit sa kumpanya, di ba? Bago ka bigyan ng kaukulang permiso o hindi mabawas sa iyo yung sahod mo o di kaya naman payagan kang hindi pumasok sa paaralan, ay hihingi ng medical certificate. No? Kahit ba sabihin mo, ito kasi ang dahilan nito ni Aling Claire, yung logic na talagang hindi logic ng pang-abogado. Sabi niya, yung malala lang naman daw ang bibigyan ng medical certificate. Ay talaga nga naman, kawawa. Gago! Alam mo, sa mga kumpanya, Aling Claire, kahit lagnat lang, once hindi ka nakapasok, hinihingan ka ng medical certificate. Di ba? Hinihingan ka ng medical report. Hindi ka lang nakapasok. Dito pa kaya na hindi na nakakapunta minsan si BBM sa ilang mga engagement ng Malacanang, hindi niya na napupuntahan. At the same time, ang kausap natin dito, presidente. Ito yung pumipihit ng direksyon ng ating bayan. Kaya, importante. At hindi yan maliit na bagay, na maliit lang naman yung sakit ni BBM, kaya hindi na mag-issue ng medical certificate. That's a stupid reasoning. That is a stupid logic. Ika nga. Bakit? Presidente yan eh. Importante yan. Pangalawa, hindi na siya nakaka-attend ng ilang mga gathering na supposedly siya dapat ang naandun. So, importante na magkaroon ng medical certificate. Yung medical bulletin from Medical bulletin, I'm sorry. the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa... Nasabit, hindi marunong talaga. Mahinang nila lang ito si Claire Castro. Hindi naman yun ang punto doon eh. Ang sinasabi dito, transparency at karapatan yan ng mga Pilipino na hingin sa Pangulo. Kung ayaw niyang maging ganyan, kung ayaw niyang maging public, mag-resign na lang siya. Kasi ang pagiging Pangulo, yan ang pinaka-public na posisyon. Ika nga, kung meron mang matatawag na pinaka-public, pinaka-dapat ay transparent, walang iba kung hindi ang Pangulo. Bakit ayaw niyo na lang magbigay ng medical bulletin? Napakasimple lang naman yun. Kung walang itinatago, magbigay kayo ng medical bulletin. May tinatago kayo eh. Bakit ayaw niyo magbigay? Simple-simple lang, di ba? Magbigay. Ngayon ang medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano pong kanya nararamdaman. Tayo dyan, mas... Alam mo, madam, parang hindi ka tao. Sorry Wala bang nangyari sa wala kang experience na isang kaibigan mo maayos ang kalalagayan kinabukasan patay na? Kasi, meron palang ibang sakit, akala lang niya simpleng pagsakit lang ng ulo. O akala niya simpleng lang ng kung ano-ano. Diba? May ganun eh. May mga ganung pagkakataon na akala mo kaya nga di ba may maraming namamatay sa maling akala? Bakit hindi nyo na lang ibigay? May tinatago po ba kayo? Parang gaya na nangyayari, para bagang may tinatago kayo. Hindi para talaga may tinatago kayo sa ginagawa niyong yan. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Ay, nako. Diyos me. This is the kind of government people in nag-serving in our country. Wala talaga, Diyos me. Hay nako, alam mo mga kababayan, dito tuloy nanghihinala ang mga taong bayan sa kalalagayan ni BBM. Hindi dahil sila ay concerned, pero dahil siyempre presidente ito yung may hawak ng pera natin, ito yung may hawak sa desisyon, ito yung may hawak ng kapulisan, ito yung may hawak ng kasundaluhan. Ito yung pinaka-main man eh. So karapatan namin kahit maliit na sakit yan, kahit kumati lang ang kuko niyan. Kumakati ba yung kuko? Kahit sumakit ngipin yan, kailangan namin malaman yan. Kung ano yon? Kung hindi nakaka-attend.
That's the truth eh. Hindi na nakaka-attend eh. So may problema tayo dito. Na? Hindi nakaka-attend yung tao eh. Ay, pambihirang buhay ere, oo. Dapat naman yan, dapat naman po yung tignan ng mauigi. Sambira kayo. O ito panoorin niyo itong balita. Pinabulaan na ng Malacanang ang mga kumakalat umanong text messages na dahil raw sa iligal na droga, kaya lumalala ang sakit ni Pangulong Naku. Bongbong Marcos. Gawa-gawang kwento lang daw yan, kaya hindi dapat paniwalaan. At para sa update live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, kamusta na ba ang Pangulo at nagpakita na ba siya sa mga events dyan sa Malacanang? Nako, Ruth, no show pa rin sa Nako. Pangulong Bongbong Marcos sa mga event dito sa Malacanang. Ang una niya dapat pupuntahan ay yung awarding ceremony pagkilala para doon sa mga government workers na maganda yung naging performance. Alas 9 yan dapat ng umaga kaninang umaga dito pa rin sa Malacanang, pero hindi siya nagpakita dyan. Sa halip, si Executive Secretary Ralph Recto ang naging kinatawan niya at nanguna dito sa awarding ceremony. Ang paliwanag naman ni E.S. Recto, kahit naman sino na nagkakaroon ng sakit, kailangan din naman magpahinga. Siya raw mismo na-diagnose na nagkaroon din ng diverticulitis noong nakaraang taon at kinailangan din naman niya na magpahinga ng 1 linggo kada episode. Doon sa 2 beses na diagnose siya nito. Pero sa ngayon daw, ang sinasabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman kailangan na mag-release pa sila ng medical bulletin dahil inire-release lang daw itong medical bulletin kapag serious yung kondisyon ng isang Pangulo. Pero sa ngayon, mismong si PBBM naman daw ang nagsabi na hindi naman daw ito life-threatening. And aside from that, nagbibigay din naman daw ang Malacanang ng update every now and then kung ano na yung nangyayaring progress at improvement doon sa health condition ni PBBM. Pero tama ka, pinabulaanan din, Ruth, ng Malacanang yung kumakalat na text message na sinasabi na lumalala daw itong acute na diverticulitis na tis na nakuha nitong si PBBM, at ang sinasabi ng Malacanang dahil daw unknown ang number nito, ibig sabihin unknown din ang source nitong information na ito, kaya malinaw na gumagawa lamang daw ng istorya yung nagpapakalat nito at hindi dapat. Hindi, ayan na nga, meron daw kasi nagte-text ng kung ano-ano. Kaya nga alam mo, napaka-importante yung medical bulletin. Bakit hindi nyo na lang ilabas yun? O baka naman hindi lang kayo ready at this time. Pwede nyo namang o sabihin na, wait lang, idodoktorin mo. Ay, dodoktorin. Doktor kasi. Aayusin muna namin, ganun, di ba? Doktorin. Aayusin po muna namin yung medical bulletin. Yung ganun ba? Pwede nyo naman sabihin ganun. Bakit ba palusot kayo ng palusot? Huwag na kayo magpalusot para hindi tayo nagkakaproblema. Hindi. Kasi suplak na kagad yung mga social media na nagsasabing si Marcos ay medyo malala na. Di ba? Maayos yan eh. Maganda sana kung kung kayo ay magbibigay lang ng medical bulletin wala puro kayo daldal, puro kayo salita. Paniwalaan. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Malacanang. It's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. And I think in the next few weeks, the president will be fully recovered. Anong advice sa kanya, yung latest advice sa kanya ng Dr. Imus? Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo nang I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakit ang sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Yon, sana all. Gago! Sana all. Reflecto sablay ka talaga kahit kailan, no? Lahat ng hirit mo sablay. Bakit gano'n? Kasi nasa taas ka nga pala. Hindi mo alam ang nangyayari sa baba. Sablay ka talaga. Sabi niya, any individual daw na pumunta sa doktor at sabihin ng doktor masakit ang tsaan mo, ikaw ay magpahinga ng 1 linggo, pambira. Sana all, no? Sana na-invento ka na nung bata pa ako. Sana ikaw ang principal namin nun. Sana nung high school ikaw ang principal. Para pag sumakit yung tiyan ko, 1 week akong absent. Gago! Gustong-gusto ko pa naman yun, yung ma-absent ako. Pinipilit kong lagyan ng bawang yung kilikili ko para uminit. Tapos pupunta ako sa clinic, tapos pagtingin nila 38. Umuwi ka na. Gago! Sana ikaw yung principal namin. Kasi ginagawa namin noon, pagka talagang gusto namin mag-cutting classes, kami magkakaibigan, kanya-kanya kami sakit, drama. Yung isa nilalagnat, yung isa inuubong malupit, yung isa naman nagtatae. Pero ang totoo lang naman gusto mangyari, makauwi, pauwiin ng clinic.
Bakit? Di naman malalaman nung, nurse yung tae mo kung malambot o hindi. Hindi naman pagkatas mo tayo, wag mo muna ipaplas. Titignan ko muna. Wala namang ganun eh. Oh. At least dyan, kung ikaw yung principal, masakit ang tiyan mo, 1 linggo kang absent. Gago! Yan ang mga hirap sa mga nagpapalusot eh, no? Yan talaga. Alam mo, yan ang problema pag ikaw, nagpapalusot ka, kung ano-anong naiisip mo, talagang matik yan. Sablay yung logic mo. Kasi nagpapalusot ka eh. Hindi ka nagsasabi ng katotohanan. So matik yan, sablay ang logic mo. Ruth, sa ngayon hindi pa natin tiyak kung kailan muli magpapakita sa publiko itong si Pangulong Bongbong Marcos, bagamat meron siyang mga naka-line up din na activities dito sa Malacanang, pero antabayanan na lang natin in the next few days kung kailan siya magpapakita sa atin. Ruth? Basta tanong na lang din kita kung may BBM, magparamdam ka daw. BBM, magparamdam ka. reaction pa ulit ang palasyo tungkol dito sa impeachment, lalo na yung sinasabi dyan sa Committee on Justice na posibleng ipatawag o paharapin ng Pangulo bilang respondent pag tinatalakay ang impeachment complaint. Ruth, ang paliwanag dyan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakadepende daw ang desisyon doon sa magiging legal team ni PBBM. Kung tingin nila ay kailangan na personal na magtungo si PBBM sa Kamara para ipaliwanag yung kanyang posisyon at ipagtanggol nga yung kanyang sarili tungkol dito sa impeachment cases na isinampa laban sa kanya. Pero sa ngayon, wala pang malinaw na desisyon kung siya ay willing na dumalo dyan sa pagdinig o hindi. Didesisyonan pa rin yan kung sino yung bubuuin na legal team ng Pangulo. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Ayun, grabe. Ang lupit talaga, oo. Ay, nako. Anyway, ito na nga. Yan na nga po ang nangyayari sa ating bayan at this moment. Talaga nga namang marami hong nagsasabi na delicates na ho daw ang Pangulo. Pero ako, sabi ko nga ho sa inyo, I hope not. Kasi hindi naman maganda kung may mangyari sa kanya at hindi niya panagutan ang lahat ng nangyayari na sa kawalangyaan sa ating bayan, di ba? So dapat talagang panagutan niya ito. Matindi ho itong ganyang sana. Ito pa ang isang ang balita ngayon at ito may banat si BP Sara Duterte o kay Trillanes. Political skunk o nakadidiring politiko. Yan ang bansag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sinabihan siya ng kanyang ama na wag nang pansinin si Trillanes dahil wala raw itong silbi. Ito raw ang payo ng dating Pangulo kasunod ng aligasyon ni Trillanes na bagman ni VP Sara si Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagsiwalat na nakinabang umano si VP Sara sa pera mula sa Pogo at drug lords noong 2022 elections. Nakasad din ang aligasyon niyan sa reklamong plunder, graft at malversation na sinampan ni Trillanes laban sa bise. Wala pang reaksyon si Trillanes sa payag na mag-amang Duterte. Tanda bang yun ako si President Duterte, anak ma'am? Kung sa may problema ani ni Trillanes, tapos ingon si PRD, kibalo ka unsa na, day? Anak ko, wala lagi, wag ko kasabot. Unsa? Kaniana siya. That is ENVY. Envy. Nakaanak ko. Mga kapatid, Asan doon yung Actually, nagtaka lang ako doon sa title kasi ang title Political nito, skunk. Political Skunk. Wala naman ako nakitang narinig doon sa sinabi ni BP Sara. Siguro doon sa iba pang part ng interview. Pero isa lang ang sinabi daw ni PRRD kay Trillanes, inggit. Ay, matagal niya na sinasabi yan. Matagal niya na sinasabi. Alam mo kung bakit inggit? Lahat ng tinakbo ang eleksyon yan, olat yan eh. Una, inggit yan dahil hindi yan kinuha bilang Vice President ni Pangulong Duterte. Di ba? Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte yan na nag-apply yan tapos tinanggihan niya. Nainggit tuloy siya, sabi ni Pangulong Duterte. Kaya tuloy sinisiraan niya. Tapos, at the same time, kaya nainggit yan kasi walang naniniwala sa kanya. Kahit nga yung mga kakampi niya, hindi naniniwala eh. Di ba? Binabanatan nga siya ni Remulla, yung kakampi niyang si John Vic, supposedly. Tapos nananawagan pa siya ng UNITAE, di ba? Sabihin, wala talagang naniniwala sa kanya. Kaya inggit na inggit yan kay Pangulong Duterte. Kasi kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte, talagang ang mga tao ang tindi ng tiwala. Ang taas nga ng trust rating. Mantakin mo, siraan sila araw-araw ha. Araw-araw, sinisiraan sila nito. Dinidemanda kung ano-anong paratang. And yet, yung tiwala ng taong bayan, nakakaingit nga naman yun. Oh, sobrang nakakaingit yun. Mantakin mo ha. Ito, parang ganito yan eh. Yung babaeng kursunada mo, meron siyang kursunadang lalaki. Gustong-gusto niya yun. Pero ikaw,
na may gusto dun sa babae, ginawa mo na lahat, siniraan mo na yung lalaking kursunada niya, ha? Marami ka ng pera, pero yung babae, ang gusto pa rin yung lalaki. Parang ganun si Trillanes Pinipilit siraan ng mga Duterte, pero yung tao, mas kursunada pa rin si Duterte at ang mga Duterte instead sa kanya. Ikaw nga naman, anong mararamdaman mo, anak ng tutsa? Lahat na lang ginawa ko. Diba? Lahat na lang ginawa ko. Lahat ng kawalang ang ginawa ko para na masira ito mga Duterte, pero pataas ng pataas ang trust rating ng mga Duterte. Talaga naman nakakainggit yun, Brad. Baka nga, sabi nga nila, di ba? Mamatay ka sa inggit. May ganun tayong kasabihan, di ba? Mamatay ka sa inggit. Ba't hindi pa siya namamatay? Tanong lang yun, ha? Hindi ko sinabing gusto ko siya mamatay, ha? Ayoko mamatay yung mga ganyan. At saka hindi naman mamatay. Mga sabi nga nila, masasaman daw mo, matagal mamatay. Hindi totoo yun, ha? Pero, ngayon pa man, ayoko siyang mamatay. Dapat sa kanya, mabuhay at manatiling inggit sa buhay niya. Antakin mo hanggang matanda ka na. Nainggit pa din ako kay Duterte. Paano ko sila pababagsakin? 80-90 na ako. Maging bitter siya for life. Ano yan ang tawag na bitter for life, di ba? Bitter ka for life, gusto mo ba yan? Trillanes? Kaya ka? Lahat na lang talo ka. Pati sa mga demanda mo, talo ka. Takin mo, ang dami mo dinimanda. Ito si Trillanes, ang matatawag mo niyan, boy demanda. Lahat na lang didemanda niya, mag-uubos ng pera. Dami kasing pera nito Hindi ko alam kung saan niya kinuha, ha? Ano kayang binenta niya? Lupa. Siyempre, lupa. Kayo naman, nasa isip niyo kung ano-ano. Hindi lupa doon sa island, ibang lupa yung sinasabi ko. I mean, bahay. Siyempre, nagbebenta ka ng bahay, kumikita ka. Ganun yun, real estate. Iniisip nyo kagad yung island natin. Hindi yun. Iba. Kayo naman, madumi lang isip nyo talaga. Ayop yan. Ay, nako. Trillanes, kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Kasi kawawa ka Kawawa ka talaga. Ikaw yung taong sobrang grabe ang bitterness sa puso. Ikaw yung taong sobrang, alam mo yun, kawawa ka naman. Kawawa ka naman to the point na baka hindi ka na nakakatulog Di ba? Baka hindi ka na nakakatulog dahil sa ganyan mo. Anyway, ito pa.